Paano kung ang lahat ng sakit, rejection at pagkatalo sa buhay mo ay hindi kamalasan kundi regalo? Di mo lang nakikita ngayon, pero may dahilan kung bakit kailangan mong pagdaanan lahat yan. Dahil may mga tao na hindi lang basta tinatanggap ang sakit, kabiguan at pagkatalo, minamahal nila ito. Hindi dahil baliw sila, kundi dahil naiintindihan nila ang totoong halaga ng bawat pangyayari sa buhay nila. Maganda man o hindi, ito ang tinatawag na amor fati, isang prinsipyo ng Stoicism na pwedeng baguhin ang pananaw mo sa buhay. Kaya kung handa ka na, don't forget to like and subscribe for more Stoic content like this. Let's begin. Ang amor fati ay isang Latin na ang ibig sabihin sa Ingles ay love of faith. Ito ay isang Stoic concept na nakilala dahil kay Marcus Aurelius. Kapag sinabing amor fati, ito ay ang pagtanggap at pagyakap sa mga pangyayari sa buhay mo, maganda man o masama. At hindi lang basta pagyakap, kundi mamahalin mo rin lahat ng nangyayari sa buhay mo, kahit gaano ito kasalimuot. Ayon sa pilosopiyang amor fati, dapat mo itong pagdaanan at mahalin. Karamihan sa mga tao ngayon, gusto lang nila sa buhay ay masasarap, yung mga bagay na nagbibigay ginhawa o pleasure sa kanila. Ngunit kapag dinatnan na sila ng hirap, ayaw na nila niyan, tinatakasan na nila. Ang mundo ay namumuhay na ngayon sa comfort, teknolohiya at internet pa lang. Napakalaking ginhawa na agad ang ibinibigay sa atin. Kaya ang karamihan sa mga tao makaranas lang ng konting hirap, konting discomfort, depression na raw agad. Gusto na agad magpatiwakal. Akala kasi nila ang buhay ay puro sarap lang. Ngunit dito papasok ang amor fati. Napakahalaga sa panahon ngayon na maunawaan mo ang ibig sabihin ng pilosopiyang ito dahil napakalaking advantage ang ibibigay nito sa iyo pagdating sa laban mo sa buhay. Kaya upang mas maintindihan mo ito, hinati ko sa 3 ang sentro ng aral na ito. Una, life is not in your control, only your reaction. Nabanggit ko na ito sa naunang video tungkol sa Stoicism. Papasadahan lang natin dito dahil isa ito sa pundasyon ng pilosopiyang amor fati. Makinig ka. Lagi mong tatandaan na lahat ng nangyayari sa buhay mo, maganda man o hindi, wala kang kontrol dyan. When life happens, it happens in front of your eyes. Pwede kang umiyak, magmaktol, pwede kang magreklamo, pero lahat yan, walang maiaambag na mabuti. You cannot control external events. Ang makokontrol mo lang ay ang perspective mo. Kung paano mo titingnan ang isang sitwasyon at kung paano ka magre-react dito. Gaya ng ulan. Ang ulan ay pwedeng maging swerte o kamalasan. Depende sa interpretasyon mo. Pwede mong tingnan ito bilang blessing. Pwede rin namang abala. Nakukuha mo ba ang punto? Hindi mo makokontrol ang ulan, pero makokontrol mo kung paano mo ito titingnan sa buhay mo. Tandaan mo ito. You are not a victim of fate. You are a partner with it. Pangalawa, obstacles are the way. Pagdating sa Stoicism, ang obstacles o ang mga balakid sa buhay mo, lahat yan ay kasangkapan para sa paglago mo. Hindi talaga yan balakid. Bagkus, nararapat yan na mangyari sa iyo para lumago ka sa buhay. Every problem, failure, delay, or heartbreak is a tool for growth. Alam mo ba kung bakit lumalalim ang ugat ng puno? Dahil malakas ang hangin. Kung hindi siya nahahampas ng malakas na hangin, wala yang rason para patibayin ang sarili niya. Magiging mahina ang puno na yon
dahil hindi siya nakakaranas ng hirap. Ganyan rin sa atin. Problema at balakid ang nagpapalakas sa atin. Basta wag mo lang itong tatakasan. Kung gusto mong lumakas at tumibay sa buhay, yakapin at mahalin mo lahat ng nangyayari sa'yo. Obstacles are the way. Pangatlo, amor fati removes regret. Kapag isinabuhay mo ang pilosopiyang amor fati, kusa nitong tatanggalin lahat ng regret sa buhay mo. Unti-unti yang mawawala. Wala kang pagsisisihan sa buhay mo kahit na isa dahil sa amor fati. Bakit? You begin to trust everything that happens to you is shaping you for something greater. Magtitiwala ka sa lahat ng pangyayari, maganda man o mabuti, lahat yan ay nangyayari dahil may dahilan. Inihahanda ka ng mga yan para sa something bigger, something greater. Bagay na hindi mo kakayanin kung hindi mo pagdadaanan ang kasalukuyan mong sitwasyon. Kaya kung naghihirap ka man ngayon, be grateful. There is something greater na paparating sa iyo. Basta diretso ka lang, huwag kang tatalikod. Kapag isinabuhay mo ang amor fati, magde-develop ang mental toughness mo dahil matututunan mo kung paano kontrolin ang sarili mo kahit nasa pinakamahirap na sitwasyon ka na ng buhay mo. Ang ibang tao, sumusuko na dyan. Diyan na nila winawakasan ang buhay nila dahil hindi na kinakaya ng isip nila ang hirap. You will also become emotionally unshakable. Walang sitwasyon sa buhay ang kayang magbayanig sa iyo. Amor fati will teach you to look for meaning in every situation, even in tragedy. Alam mo na may ibig sabihin ang lahat ng nangyayari at dahil dyan, mas magiging focus ka sa actions kaysa sa pagtuturo ng daliri at paninisi ng ibang tao. Sa mundong punong-puno ng mga pabiktim na akala mo'y lagi silang inaapi ng mundo, mga feeling main character, amor fati ang sandata mo para hindi ka matulad sa kanila. Yang mga taong may victim mentality, ang tawag ko sa kanila ay cringe people. Ipinanganak lang sila dito sa mundo para magpabiktima. Hindi sila na-inform na sila pala ang responsable sa buhay nila. Hindi sila na seminar tungkol dyan, kaya lumaking may victim mentality. Ngunit kung alam mo ang tungkol sa amor fati, kaaawaan mo ang mga ganyang tao. Amor fati destroys victim mentality dahil mas magiging responsable ka sa buhay mo at hindi ka lalaking iyaking reklamador na feeling entitled. Amor fati is not pretending everything is okay. Ang akala kasi ng iba na ang amor fati raw ay pagpapanggap na ayos lang ang lahat. But it's not pretending. It's raw acceptance with strength. Raw acceptance kaysa mag-iyak at magreklamo ka dyan. Ang buhay talagang kupal yan minsan. At kailangan mong tanggapin na ganun talaga. Real life sucks sometimes. And you learn to embrace the suck. Kaya sa susunod na makita mo ang sarili mo na nahihirapan, tumingin ka lang sa langit at sabihin mo, God is great. Pinagdaraanan mo ang obstacles na yan sa ngayon dahil may something greater na inihahanda ang Diyos para sa iyo. Basta wag ka lang matatakot at wag ka lang aatras. Hindi mo makukuha ang reward sa dulo kung ngayon pa lang susuko ka na agad. Ngayon, bago mo lisanin ang video na ito, may paalala lang ako sa iyo. Paano kung yung isang bagay na pinakaiiwasan mo ay siya palang kailangan mo para magtagumpay ka sa buhay? Comment
Goddess Grade. At kung may kwentong amor fati ka, ibahagi mo yan sa comment section. And don't forget to like and subscribe kung nag-enjoy ka sa video na ito at gusto mo pa ng mga stoic concept at stoic content. Nawa ang lahat ay makaunawa hanggang sa muli nating pagkikita, mga mahal kong kawal.